expose to a lot of our countrymen yung nangyayari sa ating bansa. Because hindi lamang itong elemento. Di ba? Can you kindly share? Because you're an intel guy. And ano, PNP chief, you have this moral obligation to our people. Magandang hapon sa inyong lahat. So sana'y pakinggan nyo ng maayos itong isa sa mga committee hearing ng joint committee hearing ng Public Safety and Order and Games and Amusement. Dito mo makita sa kanila sa mga tanong at sa mga resource person kung gaano na ka-at stake yung seguridad ng bansa. Panoorin nyo. Even now that you are retired, because you have gathered a lot of intelligence, please share it to us. I don't want to be emotional, Your Honor, but I think, may I say with this statement that I think it's high time for us, the government officials, interagency, especially the Filipino people, sana talaga magkaisa maintindihan yung problema to protect our national interest. Yes, I agree that there is a national security implication, but I'm sorry, Your Honor, I cannot give the details. I know, Chief PNP, I admire you. As a matter of fact, nakita tayo, nag-usap tayo, marami tayong mga problema na napag-usapan. And this book that you have given me, The Silent Invasion that is happening in Australia as well, the China's influence in Australia, the same thing is happening in this country. And I salute you, General Acorda. You have served our nation well. And as a matter of fact, yung operation na ginawa mo doon sa Region 3, using your own people, so as not to compromise the operation, is a job well done. Sir, maraming po salamat. I have learned a lot. Pero marami po sa ating mga kasamahan ang bulok. Marami sa ating mga kasamahan ang mga nasusuhulan. Hindi, not members of this committee. Sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno na nakikipagsabwatan sa kalaban ng ating bansa, must be held responsible. Pero katulad ng sinabi ko kanina sa aking opening remarks, let's move forward. Magkaisa tayo. Huwag nating hayaan yung mga nagkasala, but moving forward, magkaisa tayo because our freedom is at stake. So, Congresswoman Delmar, yes. You have the floor. Thank you so much po, Mr. Chairman. Mag-intercheck lang po ako kasi konektado po ito, Mr. Chairman, dito po sa ating national security. Napakarami na po kasi nating hearings dito sa Kongreso na talaga naman pong napaka-importante dahil pinagtutuunan po natin ng pansin yung ating po mga social evils ng POGO, kagaya po ng human trafficking, na ating pong advokasya, prostitusyon, scamming, torture, at marami pa pong iba. Ganon din po yung napakalaking revenues ng ating gobyerno na sinasabi po nating maaaring nakukuha sa POGO at nawawala rin pong revenues. Pero dapat po pagdiinan po natin at bigyan natin ng madiin na posibilidad na nagagamit din po ang mga POGO para sa ating mga military intelligence operations ng military ng China laban sa ating national security at interest. Dahil bakit ko po nasabi, napakarami pong uniforme ang nakita po sa mga POGO hubs. Masisili po natin ang anggulo na ito dahil dito ang People's Liberation Army ng China, yung uniforme, ito po ba ay ginagamit na uniforme ng mga security ng mga POGO? Nagkaroon po ba, ang tanong ko, ng malalim na investigasyon kung bakit po may mga ganitong uniforme o uniforms sa mga POGO hubs? Ngayon, dahil po dito, nakakatakot po kasing isipin na maaaring dahil sa digital communication capabilities ng mga POGO ay maaaring magamit po ito sa covert surveillance. Ganun din po sa mga activities na nangyayari dito sa ating bansa. Pagtuunan po ng pansin, i-focus po natin dahil napakahalaga po nito sa ating national security at soberenya. Tanong, Mr. Chair, meron po ba
malalim na investigasyon sa mga uniforme na nakita po sa mga Pogo hubs na ito, Mr. Chair? Are you going to ask? Yes po. Ah. Meron po bang malalim na investigasyon? Congresswoman Delmar, because it's not yet your time. Congressman Bosita, are you going to allow her to ask questions? Okay, go ahead, Congresswoman. Okay, ulitin ko lang po, Mr. Chair, dahil nga po sa ating soberenya, sa ating depensa at ng ating bansa, dahil sa national security, dahil it's all over. Kumbaga, na-penetrate na po tayo. Meron po ba tayong malaliman na investigasyon sa mga uniforme na nakita po sa mga Pogo hubs, Mr. Chair? You are referring your query to whom? Yun nga po ang gusto ko malaman, pwede ho ba kung sino sa military natin ang pwedeng makakasagot dahil ito po si retired PNP General Acorda ay parang hindi pa po yung kanyang We haven't invited the military, but we have the former Chief PNP who happens to be a ordinary citizen right now, but I think he is the right person to answer your query. And alam ko na marami siyang pwedeng sabihin in this committee. And of course, at the same time, he is protecting the integrity of the PNP family. But if you wanted to ask the members to have an executive session, we are willing to do that. But for the meantime, you can answer the query of Congresswoman Delmar. I would say, ma'am, that marami namang well-meaning PNP officers and who understand the problem and the situation. In fact, I've been briefing them and we've been talking on this when I was the Chief PNP and when I was the DI. But unfortunately, ma'am, like what is happening now in this hearing, maraming mga nakatago. They know how to get around with our laws. Yun ang naging problema natin. And for the other informations, I think mahirap po sabihin kasi it's hard to substantiate and maybe better said in executive session kung kinakailangan. But I think hindi na po kailangan kasi by deduction po talaga makikita natin po kung what is happening. Like one in sa isang example po na may mga nahuli tayong ID noon ng PLA. There was some additional plan, pinagpanggap ko yung isang... Tulad nitong kinukonfirma, so hindi nga lang niya ibabanggitin, ano? So kinumpirma ni dating Chief PNP na dati meron siyang pinapanggap na corrupt ko niya na merong officer siya na pinapagpanggap niya na corrupt. So nakikita niya na meron ngang nasa opisyal ng gobyerno natin na may tinatago o may kinakalong na mga shall we see tawag nito yung mga anomalya, no? Or mayroong tinatagong alien. So pag sinabi natin alien, foreigner, no, na nagpanggap na Pilipino. So parang konektado ito sa mabanggit ko na din sa hearing na to, lumalabas na merong 1,655 na Chinese na proven Chinese sa investigasyon nila na nakakuha ng Filipino citizenship. Okay. So 1,500 noon ay galing sa Davao del Sur, no? At yung 165 ay halo-halo na, may sa Tarlac, may sa NCR at saka iba pa. Siguro hahanapin ko yung portion na yun at isi-share ko sa inyo kung ano nga yun, yung 1,655 na Chinese na nakakuha ng Filipino citizenship. Kaya naging Pilipino sila at nakabili sila ng hektar-hektaryang lupa dito sa Pilipinas. Yun lang, pakinggan natin yung binubulgar ni dating PNP Chief General Acorda. Official natin na corrupt and nalaman natin that may mga hinawakan po ng mga undesirable aliens yung mga to.
So, Ah, Mr. Chair, Did that answer your query? Mr. Chair, sa ngayon po tatanggapin natin kasi marami nga pong undesirable, but the thing is meron din pong confidentiality na pinangangalagaan po tayo dito. And I believe na ito naman po alam naman din po nating lahat. Maraming salamat po, General Acorda, Mr. Okay, Chair. so, Thank you, Pang Bonnie. Before, Mr. Chair. sige, go ahead, Congresswoman Yes, Mr. Chair. Pancho. Kay General Acorda po, former PNP chief po natin. That will be question also, not a manifestation. Opo. No, question po. May tatanong lang po ako sa kanya. Okay, sige. Congresswoman Pancho, now you are recognized. Yes, thank you very much po. Sir, na-mention niyo po kanina na talagang may threat sa national security po natin. Now, Mr. Chair, during your term, sino po ang presidente po natin? I was appointed as Chief PNP by our incumbent President, Your Honor. Pero na-mention niyo po ba sa kanya na meron po mga threat na po sa national security natin? May I reserve my answer, ma'am, and siguro with that question is for sure ay mga ibang aspeto na solid. I have briefed the President, Your Honor. Thank you po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Okay, maraming salamat for watching. Sana'y abangan ninyo ang ibang ko pang isi-share kadalasan dito sa mga hearing sa Kongreso, hearing sa Senado, at yung iba pang mga kailangan sa tingin ko or kailangan nating malaman pa. Maraming salamat. Kung bago kayo dito, please subscribe. Kung nakasubscribe na, please like, share. Maraming salamat.